Tapos na po yung kay Brother Albert, I do hope tayo ay napalalim na sa pagsilip ng biyaya ng Panginoon. Ang tunay na nakakilala ng biyaya ay nakakilala kung paano tayo kinaawaan lang. At ngayon naman, ay nais kong ibahagi yung naging patas ng aming pag-uusap ng ating katunggali doon sa aking account na pinagdumi na niya, kaya inalis ko siya. Pero nakakatuwa naman dahil hindi tayo napayag na ang Panginoong Sus ay paniwalaan na mali. No, hindi tayo napayag doon. Tayo naniniwala ang Panginoong Sus ay Diyos na nagkatawang tao. At yan ang ating pag-uusapan ngayon, bagaman ito pwedeng ito ay review sa iba, pero mahalagang napapagbalik-balikanan. Kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos na nagkatawang tao, yan ang ating paksak. Kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos na nagkatawang tao. Isa din paalaala ko sa inyo mga kapatid, hindi ko alam. Pero siguro yung pinakamatalino na dito at magaling mag-aral ay hindi natin kayang i-grasp 100% ang lahat ng katotohanan. Kung kayo ay hayag, talagang ang Bible ay pilit na tinitira. Actually, sa halamanan pa lang ng Eden, winawasak ng dyablo ang isip ng tao sa paniniwala sa salita ng Diyos. Kasi ang ating pag-aaralan ay may kwenta lamang kung tayo naniniwala talaga sa salita ng Diyos. Yung ating pinag-aaralan sa grace, yan ay may effect lang kung naniniwala ka sa Bible. Pero kung hindi ka talaga naniniwala dito, walang maganda kayong papakinggan dito kung hindi ka talaga naniniwala sa Bible. Ngayon, ang problema, hindi ako ganun. Wala nga akong foundation pagdating sa study. Pero biyaya ng Panginoon, di kaunti-kaunti. Ang nais ko lang idin sa inyo, mas meaningful paniwalaan ang lahat ng itinuturo, doctrine of grace, doctrine of Christ, doctrine of church, any doctrines na meron sa Bible, meaningful yan kung ikaw ay talagang naniniwala sa Bible. Kasi ang target talaga ng dyablo, mga kapatid, tayo pang hinain sa paniniwala sa salita ng Diyos. Sa halabanan pa lang ng Eden, inatake na niya ang mag-asawa Tunay bang sinabi ng Diyos? Kaya namutawi sa bibig ni Eva, baka kami mamatay. Hindi naman ang Diyos baka, kalabaw, pwede pa. Wala siyang salitang baka. Sure lagi ang Diyos. Ang sabi niya, sa oras na ikay kumain, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Sure yun. Kaya naman pa ikinanampalataya sa Panginoong Sus, tiyak din naman ikaw ay ligtas kasi walang bala-bala at baka-baka sa Bible. Kaso lamang, wag kaya kayo, dinidiscourage ko na kayong makinig ng hindi dapat pakinggan. Sabihin nyo sa akin yung inyong pinapakinggan. Kasi meron diyan na hindi mo talaga dapat pakinggan. Talagang namumusong. Hindi talaga maganda ang treatment pagdating sa Bible. Talagang meron din namang naniniwala sa Bible pero pinipili lang yung gusto. Ay ang payo ni Pablo ay let us preach the whole counsel of God. That's why we preach the grace. We preach whosoever. We preach election. We preach local church. We preach depravity. Anything that is written in the Bible, we ought to preach. Amen? So, kaso lang, yung iba, katulad itong ating paksa, kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos na nagkatawang tao, meron kasing naniniwala sa Bible, pero hindi lahat. Tulad yan, naniniwala si Kristo ay tao. Ay tayo naman naniniwala din Kaya hindi tayo maniniwala at si Kristo ay tao. Ay siya ay nakatulog. Tao kayo, di ka? Siya'y nakatulog, siya'y nauhaw, siya'y napagod. Tao Pero hindi lamang. Amen? Kaya nga, nagkatawang tao. Nung hindi pa siya tao, ano siya? Paano siya magiging kordero ng Diyos? Paano magiging Savior? Kung siya Diyos lang. Kung siya Diyos.
Ang ililigtas ay tao, kaya hindi siya nagkatawang anghel. Kung ang ililigtas ay anghel, nagkatawang anghel siya. Pero ang ililigtas ay tao, kasi nagkatawang tao. Pero tao walang kasalanan. Bakit? Ay Diyos siya ay naging tao. Ang ililigtas ay makasalanan, kaya kinakailangan taong walang kasalanan. Paano may puprovide yung taong walang kasalanan? Dapat sa Diyos na nagkatawang tao. So, walang Savior, walang gospel kung walang Diyos na nagkatawang tao. Sino ang Savior? Kaya yung hindi maniwalang si Jesus ay Diyos ng katawang tao, walang kaligtasan talaga doon. Walang kaligtasan doon. Kaya ang ating paniniwala ay yung turo ng Biblia, si Kristo ay tao, pero siya ay Diyos ng katawang tao. Ngayon, atin lang nilagay ang pangusap, kung si Kristo ay tao lang, sundan natin, at di Diyos ng katawang tao, may kukunin tayo, paano yung mga sinabi ng Bible? Maliwanag ko ba? Hindi ko tatagalan. Una, kung si Kristo ay tao lamang, dahil mayroon talaga nangangaral niyan. Sa Iglesia ni Kristo, siya ay tao lamang. Inalis ko na siya sa aking account. Nagdudumi na eh. Ano? Pero tiningnan ko, sinilip ko yung kanyang account, patuloy ang tira sa akin. Patuloy ang tira niya sa akin. Hindi manira ka na. Ano? Sa Muslim, siya ay propeta lamang. Sa Saksi ni Jehovah, siya ay Diyos, pero maliit. Ay ang baptist. Kung bahala na kung sino siya. Bahala na kung sino siya. So una, kung si Kristo ay tao lamang, ito naman yung napakapayak lang. At di Diyos ng katawang tao. Una, ilagay na nga natin yung una. Hindi siya pwedeng maging kapanabayan ng Ama sa walang hanggan. Amen? Kung si Kristo ay tao lamang, at di Diyos na katawang tao, yan ang diretsang sagot. Hindi siya pwedeng maging kapanabayan ng Ama. Mga kapatid, napakaraming talataan, pili lang yan, na nagtitibay na talagang si Kristo ay kasabay na umiiral lang Ama sa walang hanggan. Ngayon, kung si Jesus ay tao lamang at di nagkatawang tao, hindi siya pwedeng maging kasabay. Ang anghel nga hindi kasabay ng Ama sa pag-iral. Bakit? Nilikha din lamang ang anghel. Yung ang tao hindi maging pwedeng yung anghel, hindi pwedeng maging kapanabayan ng Ama sa pag-iral sa walang hanggan. Ibig sabihin, ando na ang Diyos Ama, wala pa nga ang mga anghel. Napakalayo ng gap ng Diyos at ng anghel, at ng anghel sa tao. Naintindihan niyo ba yan? So, kung si Jesus ay tao lamang, paano siya magiging kasabay ng Ama? So, sana maliwanag sa atin yan. Sinisimple lang natin yan. Sinisimplify. Halimbawa, John 1:1 and 2. Ano sabi diyan? Nang pasimula siya ang berbo. Ang berbo dyan ay hindi part of speech. Kasi sa English yan, in the beginning was the Word. Sa Revelation 19 verse 13, kung di ako nakakamali, isa sa pangalan ni Kristo ay berbo. Berbo. Amen? So, nang pasimula, siya ang berbo. Sino tinutukoy? Si Kristo. At ang berbo ay sumasa Diyos. Kailan ba ang Ama umiral? Ang Ama ay hindi umiral. Siya'y sagyang umiiral. Ang Ama ay hindi naging, siya ay siya. Tama? Sa atin lapat yung tayo'y nilikha. Pero ang Ama ay hindi nilikha. Kaya walang segundo na siya ay mayroong pinagsimulan. Siya'y umiiral na walang hanggan. Pambira, mababaliw tayo nun. Amen? Mababaliw tayo nun. Mga kapatid, aralin yun, Diyos liliit ang problema mo. Itabi mo ang buhay mo sa pag-aaral sa Diyos, magagala ka sa Kanya, kasi ino na yung problema mo. Kaya tayo laki-laki ng problema, liit natin tingin sa Diyos. Kaya ba nahihirapan sa buhay? Ay, ako hirap na din. Ako'y pinanganak ng pilay.
2 taon pa lang ako hindi nakakalakad. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakalakad. Mas mahirap yun. Amen? Kaya alam nyo, yung problema natin sa isa't isa ay nakakatulong. Pero lalo higit sa lahat, silipin natin Diyos at malaking tulong. Amen. O, 18. Tingnan nyo po, 18. 18. Ano sabi ng verse 18? Ano ba sa kong verse to? Sige, yan na. 18 na. Walang tao nakakita kalaman sa Diyos. Paano magiging, kung si Kristo hindi Diyos, na nagkatawang tao, paano niya nakita ang Ama? Hindi nga siya pwedeng magkasabay. Kung siya'y tao lamang, katulad ng pinalalabas ng mga kung siya tao lamang, paano makikita ang Ama? Ang tagal ng Ama ay kailan lang pinanganak ni Maria. Siya ay nagsimula sa mundo nung maging tao. Pero sa pagiging Diyos, wala siyang simula. Yan ang ating Panginoong Jesus. Bulayin mo at liliit ang problema mo. Yan ang aking Panginoong Jesus. Amen. That's my Lord. That's my Savior. He is my Savior. He is my everything. I am complete in Jesus. Amen. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Nakita niyo na ba ang Diyos? Pastor, buhat-buhat. Hindi Diyos yun. Okay? Ang bugtong na anak. Ang bugtong na anak, na nasa sinapupunan ng Ama. Ano yung sinapupunan ng Ama? Nasa piling ng Ama. Magkasama na sila noon pa. Ngayon kung siya'y tao lamang, hindi pwede yan. Pawiin na yan talatang yan. Amen? Si Charmaine, may kaklaseng ka-church ng ating mga best friend. Akala mo, binabanatan agad siya. Talagang ating maiinit ang mga kayuko. No? Mainit sa usapan, wala namang alam. Tinitira, sabi ko, di pawiin nila ang salitang election. We cannot erase the word election in the Bible. Amen? Ngayon, si Kristo tao lamang, ay pakipawi niyan. Nailagay yan diya. Dapat hindi nilagay yan dyan. Tama ba? Dahil paano magiging tao lang siya, ay wala nga nakakitang tao sa Diyos. Kundi ang anak. Ay di ibig sabihin, hindi nga siya tao lang. Yan. Sinisimplify natin. Para pag kayo nakakasalubong ng mga yan ang niyo sabihin. Sa totoo na, makakasalubong niyo talaga yan. Isang gusto ko rin aralin natin, yung laganap ngayong Sabat. Gusto kong tayo lumalim din doon. Okay. Ano pa? Tingnan po natin yung, ano pa sunod na talata dyan? 17 verse 5. 17 verse 5. Actually, kung papatulan po natin ang John, yung book of John, yan po talaga ang aklat na nagtitibay ni si Jesus ay Diyos. Kung gusto niyo lumago sa pagkaunawa na si Jesus ay hindi tao lamang, basahin niyo po ang aklat ng Juan. Kahit ang 1st and 2nd and 3rd John. Ngayon, ang sabi ni Jesus, at ngayon, Ama, luwalatian mo ako. Ungkit mo yan, ha? Bitang amay luluwalatian ng anak kung si Kristo hindi kapantay niya. Walang dapat niluluwalhati kundi Diyos lang. Pero ang Ama luluwalatian ng anak. At ngayon, Ama, luwalatihin mo ako sa iyo rin ang kaluwalatiang aking tinamo. Sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ibig sabihin, may magkatumba silang kaluwalhatian, wala pa ang lahat. Kung siya'y tao lamang, paano yon? Tama ba? Ano pa ang patunay? Kung si Kristo ay tao lamang at yan ang katawan tao, Matthew 11:27. Pakibasa ng mga babae. Biyaya yung ikimaliwanggan. Biyaya ho yun. Talagang biyaya talaga yun. Diba? Pansinin ninyo, sino may hindi nakakakilala sa anak? Sino man? Ba't ganun ang pangusap? Kundi ang Ama. Sino may hindi nakakakilala sa Ama? Kundi ang anak. Ba't ganun ang pangusap? At yung ibiging pagpahayagan ng Ama. Bakit ganun ang pangusap? Sino may hindi nakakilala? Kahit anghel, hindi yan kilala.
Ang Panginoon, bakit? Hindi naman kapanabayan ng ama at anak ang anghel. Ibig sabihin, ang magkasabay sa walang hanggan, bago malikha ang anghel, bago malikha ang universe, bago malikha ang tao, bago malikha ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa Diyos kundi sila sa kanilang sarili. Pero nakakatuwa, hindi talaga solitary ang Ama. Amen? Dahil hindi pwedeng maging pangungusap, wala nakakakilala sa akin kundi ako. Hindi ganun. Dapat ang sinabi, kung talaga ang Ama ay iisa sa pag-iral noon pa, dapat walang nakakakilala sa akin kundi ako. Pero walang nakakilala sa akin kundi ang anak. At sa anak kundi ang Ama. Bakit? Kung siya tao lamang, hindi pwede yan. Tama. Paalala lang po yan. Kumbaga ay reminder sa atin kasi makakasalubong nyo yan. Micah chapter 5 verse 2. Sinisimple po natin kaya Tagalog na nga. Tingnan nyo ha. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit. Yan ang verse niya ni Joseph kay Ivy. Yan ang naalala ko, life verse niya. Kaya napasagot niya si Ivy. Okay. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit, upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Ito yung hula. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ng isa na magpupuno sa Israel. Prophecy yan. Ang magpupuno sa Israel, the last king of Israel, ay si Jesus Christ. Maghahari siya ng 1,000 years reign of Christ. Pero base sa hulang ito, ano sabi? Na ang pinagbuhatan niya. Saan manggagaling? Saan nagsimula ang iniuhulang magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Mula ng walang hanggan. Hindi pwedeng ikapit yan kung siya'y tao lang. At hindi Diyos na nagkatawang tao. Amen? Dapat ang pangungusap dyan, siya'y nagsimula sa bansang Israel. Siya'y nagsimula na ipanganak ni Maria. Hindi sa walang hanggan. Okay, tingnan pa natin, i-taste pa natin. Lalo sa ating mga bago, kailangan nyo to. No? Kailangan nyo to. Dalang saksi, hindi niniwala dyan. Iglesia ni Cristo hindi niniwala dyan. Pero niniwala sa Bible. Ang gulo ng mga yan. Ano? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, mayroong naniniwala sa Bible, pinipili lang yung gusto. Okay, tingnan po natin. Ang Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Lalaki, pakibasa po. Okay, sino ang hinuhula diyan? Ay ako hiniwalang obvious tungkol yan kay Jesus Christ. Pero ang sabi niya, anong katangian? Walang hanggang Ama. May paliwanag po diyan. Pag sinabing everlasting Father, mga kapatid, as the possessor of eternity. As the possessor of eternity. And as the one who would rule His people like a loving and faithful Father. Kaya siya po ay everlasting Father kasi siya yung Ama ng walang hanggan. Malalim po yan. Mababaliw kayo niyan. Meron isang theologian nagsabi, ang Diyos ay nakatira sa walang hanggan. Pero ang totoo daw niyan, ang walang hanggan ang nakatira sa Diyos. Nako, ay sulong. Maghabol. Amen? Nakakatuwa ang Panginoon. Maganda itong nare-repress tayo dito. Amen? Nasasariwa. Ang ating Panginoon, naku, saan ka natin ipinagpapalit ang Panginoon? Nakakalungkot eh. Doon sa ipot lang ang value. Kaya pala ang tingin ni Pablo, sukal lamang yan sa akin para tamuhin si Kristo. Amen? Okay. Ang Hebrew chapter 7 verse 3. Hebrew chapter 7 verse 3. Ito ay typology. Bagaman ang tinutukoy niya literally ay si Melchizedek. Pero siya, isa sa tipo na pagiging priest, high priest ni Jesus Christ ay si Melchizedek. Bakit? Si Melchizedek hindi galing sa Levites, kundi sa Huda.
At sabi, tinulad siya sa Melchizedek, walang ama, walang ina. Mayroon palang tao naging ama na walang ama at ina, ano yung putok sa bungo. Tama ha? Ang paglalarawan kay Melchizedek, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Datapot naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling sardote magpakailanman. At talagang pinauubra dyan ay si Jesus. Dahil tipo lang si Melchizedek. Ngayon, kung si Melchizedek, ang idea lang naman, nang nabasa ko na siya ay walang ama't ina, walang record ng pagbubuksan kung sino ang kanyang naging ama't ina. Siguro napawi, nadala ng Yolanda. Ano? Pero ang talagang behind na pinapakilala sa personification ni Melchizedek ay si Jesus Christ. Ang dinidin natin, kung si Kristo tao lamang, may hindi pwede. Walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw. Ni katapusan man ng buhay. Si Jesus walang simula at walang katapusan. Hindi pwede yan sa tao. Tama? Okay. Number two. Una, kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos ng katawan tao, tandaan nyo yan, makakasalubong nyo yan. Simple lang na yan, mga talatang yan. Pandalwa, ay di siya pwedeng tawagin, kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos na katawang tao, hindi siya pwedeng tawagin na Alpha at Omega. Tama ba? At siya rin ang kahapon, ngayon at magpakailanman. May talatang ganyan. Ay, isulat nyo yan. Ilan lang po yan. Dahil alam ko, hindi man natin mababasa lahat. Ang punto ko lang, mga kapatid, kung talagang tayo paniniwalain nila na talagang si Kristo ay as in tao lamang at hindi Diyos ng katawang tao, mali na ilapat sa Kanya na siya ang Alpha at Omega. Mali na ilapat kay Jesus na siya ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Ay bakit inilapat? Dahil hindi nga yun ang turo ng Biblia na siya'y tao lamang. Siya'y tao pero hindi lamang. Naintindihan mo ba? Mahalagang maintindihan nyo ito. Lalo kayo mga maiinit sa Panginoon, nag-aakay ng kaluluwa sa school. May lumapit sa akin kanina yung people, pastor. Kami mga estudyante ng Dagatan, pipilitin namin na lahat ng estudyante doon, mabigay namin ng trucks. Nakakatawa, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pero, nahingi muna sila ng letter. Kung pwede, pastor, papagawa kami ng letter na pwede kami mamigay ng truck. Sige, utay, ineng, papermahan ko na lang. Yun. Ngayon, tiyak makakasalubong kayo ng mga ganyan. Sabihin mo sa kanila, di tama din naman kayo. Parang wala nang usap-usap. Okay, Apocalypse 1 verse 8. Nainip. Ano sabi? Ako, ang Alpha at ang Omega. Sino nagsasalitang ako? Hindi Ama. Basahin mo ang context from chapter 1 verse 7. Makikita mo nagsasalitang ako ay si Jesus. Tapos sasabihin nila, inangkin ba ni Jesus si Diyos? Ayan. Hindi naman word for word na ako ay Diyos. Ay ano ba nga ibig sabihin ni Kristo dyan? Tama? Sa debate, hindi man ino-honorary laging verbate lagi. Word for word. Nandun yung thought. Kung di maintindihan, di ima ang thought. Okay. Ako ang Alpha at ang Omega. Ngayon, ang punto ko, hindi pwedeng ilapat kay Jesus yan kung hindi siya tao. Kung siya'y tao lang. Bitang kininiya yan. Naintindihan niyo ba yan? O matuwa kayo, ang ating Panginoong sa hindi pipitsugin. Amen? Hindi tayo nagkamali ng ating pag-asay na kay Jesus. He is worthy of our trust and obedience. Why? He is the Alpha and Omega. Mga kapatid, napakapalat ka natin si Jesus ang ating Diyos. Amen? I am proud that Christ is my God. He is my Lord, my everything. Sabi ng Panginoong Diyos. O, kita mo yan? Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos. Oh, edi siya Diyos. Ngayon at ang nakaraan na sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Mamaya, makukuha pa rin natin yan. Para pagdibain pa natin. Nasaan ba yan?
Verse 4. Tingnan natin ang verse 4. Itaas natin ng konti. Si Juan, sa 7 iglesia, nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa Kanya na ngayon. Sa Kanya na ngayon. Si Jesus Christ ang nagbigay ng revelation kay John the Beloved. Na ang sabi niya, biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa Kanya na ngayon. At ang nakaraan, at darating, mga kapatid, ang babalik ay hindi ang Ama. Ay, amen? Ang babalik para maghari sa lupa ay hindi ang Ama. Sino yung darating? Si Jesus Christ. Ngayon, ano pagpapakilala kay Jesus Christ? Ano sabi? Siyang nakaraan at darating. At mula sa 7 espiritu, nasa harapan ng kanyang luklukan. Si Jesus ay pinapakilala ni John the Beloved na siya yung nakaraan at yung darating. At siya yung, mamaya makita natin sa Hebrew 13:8, siya rin yung hinaharap. Okay, basahin pa natin ang Revelation chapter 1. Ano pa? 2 verse 8. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay. Oh, hindi ang Ama ang namatay. Ang Ama ba yung nakaranas mamatay? Hindi. So, sino nag-aangkin na siya ang una at huli? Ay, hindi. Ang namatay lang naman kay Kristo, tao. Pero ang kanyang pagiging Diyos ay hindi namamatay. Walang Diyos na namamatay. Alam di man ng Muslim yan eh. Wala ikang Diyos na matay. Paano si Jesus ay naging Diyos, ay namatay siya? Hindi kasi nila matanggap na siya ngay Diyos na nagkatawang tao. Ang namatay ay katawan para sa ating makasalanan. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. O, sino bang nabuhay muli? Kung si Jesus tao lang, pwede bang ilapat sa kanya yan? Tingnan pa natin. 11:17. Andiyo pa ba kayo? Na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Sino yun? Na ikaw ngayon at ikaw nakaraan ay Panginoong Diyos eh. Amen? Ang Alpha at Omega ay lumalapat ikaw ang ngayon at ikaw ang noon. Kung si Kristo tao lang, ngayon lang siya. At hindi na ngayon siya pwedeng ngayon. Bakit matagal na siyang patay eh? Noon lang siya. Ikaw, way back 30, AD. Yes, 33 AD. Siya ay nung AD, ano yan? Tawag doon, 1 hanggang 33 AD. Doon lang siya. Hindi pwedeng siya ngayon. Noon lang. At hindi rin siya pwedeng kahapon. Kung siya'y tao lamang. Pero bakit pinangahawakan ng Biblia na siya ay noon at ngayon? Kaya pininiwalang si Jesus ay ngayon din. Kung siya'y tao lang, hindi pwede yan. Amen? 16:5. At narinig ko ang anghel ng tubig nagsasabi, matuwid ka na ngayon at ang nakaraan. Ngayon at ang nakaraan. O banal, sapagkat humatol ka na gayon. So, yan po yung nakalapat. Actually, nakalapat din yan sa Ama. So, totoo na. Honest, Bible reader lang tayo. Yan tinutukoy nating talata yan. Yan yung nakalapat din sa Ama. Kaya ang mga kapatid, ang Bible ay binubuo ng mga persona, ang Diyos. Dahil kung ano yung lapat sa Ama, lapat din sa Anak. Pero mga talatang yan, yan ay nakalapat sa Anak. Dahil hindi naman sila magkaiba ng nature and character ng Ama. Tama? Okay, tingnan pa natin ang ibang talata. Andiyan pa ba kayo? Lalo kayo mga Sunday school teacher, be sure na ang doctrine natin tinuturo ay ayos. Kasi foundational. Foundation yan. Pag sila'y naturuan natin ng mali, lalakan nilang mali yan. Kaya be careful. Kaya maganda yung ginagawa ninyo. Bago kayo magturo, pinapakita mo na sa akin, pakasala. Amen? 16:5. Nasaan ba yan? Tama ba? Nabasa na ba natin 16:5? Isa pa. 22 verse 13. Pinaabot ko lang sa inyo yung paglalapat ng New Testament
Pero tingnan niyo po, mga kapatid, pagdating sa Old Testament, kung ano yung meron si Jesus, yun talaga yung Diyos na taglay ng Old Testament. Ako ang Alpha, at ang Omega, at ang una, at ang huli, ang pasimula, at ang wakas. Ngayon, hindi natin kayang panahonin basahin, contextual yan. Mahaba, akala mo nagsimula ako sa 1 hanggang 22. Pero kung kayo may panahon, pero at least hindi ko kayo niluluko dyan. Hindi ko kayo niluluko dyan. Yan talaga yung nakalapat sa Panginoong Jesus. Okay, ngayon, pagdating sa Isaiah, tingnan nyo, kung saan bagay yan, kung kanino bagay yung ganyang Alpha and Omega, siyang kahapon at ngayon, kanino ba talaga bagay yan? Tingnan nyo po ang Isaiah 41 verse 4. Tingnan yan. Pakibasa ng mga merit. Okay. Sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Sabi, akong Panginoon. Anong Panginoon? Ang una, kasama ng huli. Ako nga. Okay. Ay tinaglay ni Kristo yan. Amen? Sa ating Apocalypse sa binasa, inangkin yan. Inilapat yan kay Jesus. Yun pala sa lumang tipan, yun ang Diyos na yun. Okay. Isaiah. Tingnan po natin na Isaiah. 44 verse 6. Young people. Okay, kita mo yan. Kung magpapaka-extreme tayo, hindi Diyos ang Ama. Bakit? Ay siya inilapatan yan. At liban sa Kanya, walang ibang Diyos. Tama? Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. But pagdating sa New Testament, kay Jesus nakalapat. Ay, kung ating papatuloy ng pilosopo, hindi Diyos ang Ama. Ang anak lang ang Diyos. Pero naniniwala tayo, lapat yan sa Ama, lapat yan sa anak. Ang ating lang tinutukoy, kung si Kristo hindi Diyos ang katawang tao, tao lamang, paano yan? Tama ba? Para yung mga talatang yan. Okay. Ano ba? 48 verse 12. 48 verse 12. YS. Balik kayo sa grade 1. Okay. Ano sabi? Inyong dingin ako, Jacob. At Israel na tinatawag ako. Tinatawag ko. Ako nga. Ako ang una. Ako rin ang huli. Kanina nilapat yan? Kay Jesus. Ngayon, anong pamagat natin? Kung si Kristo ay tao lamang, at di Diyos na katawang tao, paano yan? Paano yan? Alisin nyo na sa Bible yan. Hebrew, chapter 13, verse 8. Nabigay ko na ba yan? Hebrew 13. Verse 8. Tama. Hindi ko yata nailagay din eh. Sige, pakilagay. Pakibasa din natin. Lahat. Okay. Pwede ba sa tao lang yan? At least, obvious, pinangalanan na kung sino siya. Andiyan yung verbate. May pangalan yan, word for word. Amen. Si Jesucristo, hindi ama yan. Si Jesucristo nga hindi siya ang ama. Ay, ang problema nito, may oneness. Kaya mga batid, mag-aaral talaga kayo, magbasa kayo ng Bible. Mayroon pang pagulo pa yung oneness. Ang ama naging anak, at ang anak naging espiritu, at babalik ulit ang espiritu sa ama. Walang tatlong persona, isa, oneness. Huwag kayo maniniwala doon. Yun ay kamag-anak ni Panes. Okay. Okay. Okay, mga Panes yung mga yan. Okay. May pangalan na, hindi naman sinabi, si Ama ay siya rin kahapon at ngayon at magpakailaman. Hindi. Inilagay na mismo pangalan niya si Jesucristo. Ngayon kung si Kristo ay tao lamang, pwede bang ang tao? Pwede bang ang tao? O halimbawa, si Kristo ay pinanganak ni Maria. Pagiging tao, saan siya nagsimula?
Kaya nga nagalit sa kanya si yung mga kausap niya, di ka? Nang sabihin niyang, bago si Abraham, ay ako nga. Alam nila, bakit mo sasabihin, una ka pa kay Abraham? Eh, kailan ka lang naman? Di ka? So, ibig sabihin, imposibleng, naiintindihan naman natin yung kausap ng ng Panginoon. Totoo naman nga, imposibleng maging una ka kay Abraham. Kasi sa pagiging tao, kailan ka lang? Tama? Nabasa niyo ba yan? Okay. Ngayon, kung si Kristo sasakyan natin, tao lang, ang pakipawi ng Hebrew 13:8. Ay tuldok at quit ngayon mahalaga sa Bible. Mawawala ang langit at ang lupa kaysa tuldok at quit ang aking salita. Tuldok lang ngayon, talata. Amen. Ay malaki ang problema na si Kristo tao lamang, walang kaligtasan talaga doon. Pagmamalaki pa naman, kami mayaman na. Malayo ng amin abot. Sabi ko naman ngayon nga lang kayo nakakabot, kami matagal na. Alam mo, pinilusok mo, wala kayong maaabot. Pagka ganyan na yung aral. Ang tunay na iglesia, nakarating ng Pilipinas. Hindi nang galing sa Pilipinas. Tatandaan nyo yan. Amen? Okay. Okay, number 3. Number 3. Kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos ng katawan tao, una, hindi siya pwedeng maging kapanabayan ng Ama sa walang hanggan. Pandalwa, hindi siya pwedeng tawagin na Alpha at Omega at siya rin ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Pantatlo, pakilagay nga. Oh, okay. Hindi siya pwedeng nasa lahat ng dako. Amen? Amen. Ay, kung si tao lamang, tama ba yun? Oh, ikaw ba si Ori ay nandito? Nandito ka? Ikaw ba'y nasa Japan din? Pero kung ikaw ay tao lang, nandito ka pero ikaw nasa Japan din, tao ka ba? Ha? Hindi. Multo ka. Kahit nga multo hindi rin nasa lahat ng dako. Kung sasakyan natin. Pag may nagmulto sa iyo, nandiyan yan, wala yan sa Japan. Huwag kayo maniniwala sa multo ha. Mukhang multo meron. Ano? Okay. Amen? Anong talata? Matthew 18:20. Pakibasa ng mga lalaki. Sapagkat kung saan nagkakatipon, 2 o 3. Ilan tayo? Hindi tayo dadalwa. Ang sabi, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3. Ay may iniwalang, may nagtitipon din ngayon sa Good Shepherd. Tama? Nandun ba siya? Paano mangyayari kung siya'y tao lang? Tama ba? Naku po naman, Maria Josep. May nagtitipon ba sa Rosario ngayon? Sa Lipa. Wag na sa Pilipinas. Doon pala nakakalula na sa Pilipinas pa lang. Amen? Ang baptisla naman hindi puta-putake. Hindi yung centralized. Pero mas marami tayo. Kaso lang, united. Okay. Ayun pa sa Japan. Ayun pa sa Amerika. Ayun pa sa Canada. Ang Panginoong Jesus ba ngayon nasa Canada rin? Ang Panginoong Jesus ba ngayon ay nasa Korea rin? Nasa Japan rin? Paano siya kung tao lang? Kaya ba niya yon? Hindi nga kaya ng angel yun. Hindi nga kaya ng multo yun. Diyos lang ang makakakaya nun. Bigyan ko pa kayo ng talata. Bagaman nandyan, titipirin ko na lang oras. Hindi ko babasahin lahat. Tingnan natin muna Efeso 1:22 and 23. Efeso 1:22 and 23. Bago yung isang talata. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ito ating punahin. Verse 23. Na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Siya pumupuspos ng lahat sa lahat. Ibig sabihin, walang
Empty. Walang hindi siya naroon. Pinupuno niya ang lahat at lahat. Okay, ito siguro ang aking gustong tanong din sa inyo, gustong bulayin nyo. Isa pa. Saan ba yan? Romans 8 verse 10, tingnan natin ang Romans 8 verse 10. Mamili tayo ng konting talata. Pero yun natin naman ay sama-sama na. Yan! At kung si Kristo ay nasa inyo, sinong kausap dyan? Sinong kausap dyan? Siguro yung mga maligno, pastor. Sinong kausap dyan? Ha? Mga mananampalataya sa Roma. Okay. Ngayon, pag binasa natin ang aklat ng Roma, pareho natin. Amen? So, sa panahon niya, ang kausap ay Roma. Pero applicable din sa ating panahon yan. Okay, ito ang punahin natin. Siya nasa inyo. Ako ay niwala at kayang patunayan na siya nasa akin. Siya yung Romel, nasa iyo din si Jesus. Talaga? Nasa iyo si Jesus? May nasa akin din. Anong bahagi ni Jesus ang nasa iyo? Ikaw ba, Gabrana, nasa iyo rin ba si Jesus? Ilang tayo dito kanina? 223. Purihin ang Panginoon. 170 na sa loob. Kung tunay na lahat naligtas ang membro, tayo nasa 200 plus na. Nasa akin si Jesus. Nasa inyo rin ba si Jesus? Okay. Yung ba mga ligtas sa Good Shepherd, nasa kanila din si Jesus? Nakatira din ba sila sa kanila? Si Jesus sa kanila? Ang daming Kristiyano. Pero nasa kanila si Jesus. Amen? Siguro, talampakan ng bahagi ng Panginoon, natapakan yung bahagi ng... Mahiwaga, di ba? Mahiwaga niya. Si Jesus ay nasa akin. Si Jesus pa ay nasa inyo din. Kayo ba yung iniwalang iisa ang Jesus? Isa ang Jesus. Ay, paano mangyayari yun? Nasa akin si Jesus. Buo ba si Jesus sa akin? Ay, paano na kayo? Anong Jesus ang nasa inyo? Baka Jesus ang nasa bungan. Ibig sabihin, kaya siya ay omnipresent. Alam ko si tao lang, paano siya nasa akin, nasa iyo? Ay, mamaya, hiwalay na tayo eh. Pag si Albert ay nasa AGNP na, ako nasa office, nasa kanya si Jesus, nasa akin din. Paano mangyayari yun? Kung tao lang. Naintindihan nyo gayon? Si Jesus ba'y pwedeng watak-watak? Ano, bitartar ang Panginoon? Ano, pugita ang Panginoon? Hindi ganon. Hindi ganon. He is omnipresent. Tama ba? Oh. Buo ba? Buo ba? Ando ang Jesus na sa iyo. Paano yung na kay Jade? Sinong Jesus ang nasa iyo? Pero bakit si Jesus ay nakatira sa lahat? Kung siya'y tao lang. Hindi pwede. Hindi pwede. Pag alis nyo, kami lang nandito. Hindi nyo kami kasama. Bakit? Hindi kami Diyos. Kung saan lang ako nakaupo, doon lang ako. Pwede ang isip ko inalipana, pero ako ay dito. Hindi ko pwedeng dalhin ang aking iisang katawan na everywhere. Pero bakit si Jesus nakatira sa lahat ng individual? Naintindihan niyo ba yan? Pwede ba yun kung siya'y tao lang? Ay palibasa sila, walang Kristo, kaya hindi na tinatanggap yan. Paliwa sa ibang Kristo. Sa Bible din naman may ibang Jesus. Okay, number 4. Number 4 na ba? Ito pa. Kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos na nagkatawang tao, hindi siya pwedeng maging makapangyarihan sa lahat. Tama ba? Hindi siya pwedeng maging makapangyarihan sa lahat. Tingnan mo ang Apocalypse 1:8. Apocalypse 1:8. Andiyan pa ba kayo?
Ganda yan. Ganda yan. Pag nakasalubong yung mga kulapong yan, yung kausapin yan. Okay, ano? Sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at ang nakaraan sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Kung siya'y tao lang, hindi pwede yan sa Kanya. Tama? Para patunayan pa natin ng mga talata, hindi yan nag-iisa. Patunayan natin na siya'y makapangyarihan sa lahat. Chapter 4, verse 8. At ang apat na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng matas palibot at sa loob. As iulay, walang pahinga, araw at gabi nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay, at siyang darating. Ang darating ay hindi ang Ama. Tama? So saan nakalapat yan? Maliwanag ba? Sa second coming of Christ, sinong darating? Kaya nga of Christ. Tama. Di ka? Hindi naman ang Ama eh. Nakapanukala ang lahat sa anak, hindi ang Ama. Ang Amang naiwan sa langit. At this present time, si Kristo naupo sa kanan ng Ama na namamagitan sa atin. Holy Spirit naman ang pumalit. Ang Ama nag-stay in lang sa langit. Bakit hindi niya kaya makisalamuha sa tao? Bakit? Siya'y banal. Ang may simpatya lang sa atin ay ang nagkatawang tao. Si Jesus lang. Patay tayo sa presensya ng Ama. Dahil ang Ama'y galit sa kasalanan, patay tayo. Bakit tayo natatanggap ng Ama ngayon? Dahil ng anak. Ang kabanalan ng tao sa anak ay kasing banal ng Ama. Pero ang ating pinupunto, ang darating ay ang anak. Pero anong pagpapakilala sa darating? Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Yung darating, ang tawag ay Panginoong Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat. Kung siya'y tao lamang, hindi pwede yan. Pawiin yan. Pero nasulat yan. Wala ang karapatang pawiin yan. Ang nasulat ay nasulat. Tama ba? Maliwanag ba? Okay. Dagdagan pa natin. 11:17. 11:17. Tatapusin ba natin ito? Na nangagsasabi, pinasasalamatan ka namin, O Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw na nakaraan, sapagat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Sino ba maghahari? Si Jesus Christ din. 1,000 years reign of Christ. Si Kristo yan. Kaya mga kapatid, kung si Kristo ay tao lamang at di nagkatawang tao, ay hindi siya pwedeng tawagin makapangyarihan sa lahat. Number 5. Number 5 na. Napatulan lahat ng talata. Kung si Kristo ay tao lamang at di Diyos na nagkatawang tao, hindi siya pwedeng tawaging panganay sa lahat ng mga nilalang at mga patay dahil marami ng naunang nilikha at namatay bago siya. Amen? Ano ba ibig sabihin ng panganay sinilalang? Hindi ang ibig sabihin, siya'y unang nilikha, saka naging katulong. Sala yun, sala. Dahil ang Ama kahit walang anak, kayang gumawa. Siya gagawa pa ng katulong. Tama? Ang ibig sabihin lang ng ng talata, sa lahat ng nilikha, si Kristo yung highest, ang rank. Siya'y naging tao, pero siya lang ang may title na King of Kings, hindi ang angel. At siya lang ang namatay na hindi namatay dahil lang kasalanan, kundi pambayad sa kasalanan. Kaya si Kristo, kumbaga sa niyog, alam niyo ba ang niyog? Napakadaming gamit ng niyog. Doon sa tingting, walis. Toothpick. Pag ikay walang-wala na. Ano? Yung dahon, marami nagagawa dyan. Yung ugat, gamot. Yung puno, kukulamber. Lalo naman yung bunga. Alam mo, halos sa niyog, parang wala kayong tatapon. Yung niyog nga nilikha niya, halos gamit lahat. Alam mo si Kristo, mga kapatid, walang gawa niya na hindi highest ang rank. Siya'y nabuhay, walang katulad niya. Siya'y namatay, walang katulad ng kanyang kamatayan. Sa kanyang sakripisyo, walang katulad. Kaya yun ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Kung si tao lamang, ordinaryo lang yun. Amen. Okay, number 6. Tatapusin natin to. Hindi siya pwedeng maging manlilikha.
Tama? Ano ba yan? Number 6 na? Kung si Kristo ay tao lamang at di nagkatawang tao, hindi siya pwedeng tawaging maging tagapaglikha o manglilikha. John 1 verse 3. Hindi 13, 1:3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Paano siya magiging tao kung siya ay paano siya magiging tao lang? O kung siya ay tao lang, bakit siya tatawaging manlilikha? Naintindihan niyo ba yan? At ang sabi, hindi lang manlilikha, kundi, ang sabi, lahat ng bagay. Tama? Meron ba taong pwedeng manlilikha? O Colossus 1:15 and 16. Colossus 1:15 and 16. Pakibasa ng buhay pa. Yung people na babae. Yung people na babae. Okay, 16. Okay. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Aba, hindi mo kayang gumawa ng kato. Tinitiris-tiris mo lang yan, pero hindi mo kayang gumawa niyan. Kahit ang surot, gigalit na galit yan, pag kinasurot, pero hindi mo talaga kayang gumawa niyan. Sabi nga ng Bible, na kahit isang hibla ng buhok, hindi mo kayang gumawa. Amen? Kung si Kristo ay tao lamang, paano yan? Kaya busong yung mga ganyan. Kaya obvious walang kaligtasan. Kaya tayo, hindi tayo nangungulto, sadyang kulto lang. Amen? Talagang mali yun. Pero kung papainggan mo kanilang mga bibig, grabe, hindi ko kayang sambutin. Nag-aalimpuyos ang aking puso, kaya ako'y sa inyo nagparaos. Dito ko ibinuhos yung aking hindi matanggap na paghamak kay Kristo. Ibubulalas ko ito sa church na mali ang lapastanganin si Jesus. Kaya kayo naman, makinig kayo at matuto. Ang ating Jesus ay hindi pipitsuging Jesus. Nagpakababa lang eh. Kaya lang nagpakababa, ay hindi mababa. Tayo, alam mo, ang bagay na pagpapakababa kay Jesus, hindi sa atin. Alam mo kung bakit tayo sinabihan magpakababa? Kasi tayo mapagmataas. Hindi tayo pinabababa dahil tayo mataas, mapagmataas. Pero si Jesus talaga ang lapat na magpakababa. Bakit? Siya talaga ay walang kasing tayog. Nakita siya ni Isaias, nakita ko ang Panginoon, nakaupo sa trono, matayog, mataas. Si Jesus yun, may paliwanag ni John. Tama? Ayan mga batid, salamat, banal na pagpaparaos, binigay ko sa inyo. Masama ang loob ko na hinahamak si Jesus. At masama ang loob ko na ang Bible sinasalaula. Si Satanas lang ang nagawa niyan. Pero tayo naniniwala sa Bible kay Jesus, hindi tayo papayag. Amen. Last na puntahe. Tama, eksakto, 5:30. Kung si Kristo ay tao lamang, at di Diyos na katawang tao, hindi siya pwedeng maging tagapagligtas. Tingnan nyo ha, simulan natin sa Isaiah 45 verse 15. Isaiah 45 verse 15. Pakibasa uli ng lahat. Sino daw ang tagapagligtas? O Diyos? Diyos ba ang tagapagligtas? Ang tagapagligtas ba ay Diyos? Si Jesus ba ay tagapagligtas? Paano mangyayari kung tao lang? Paano mangyayari kung siya tagapagligtas kung siya tao lang? Sino tagapagligtas? Pinapakilala ng Old Testament? Diyos.
Pero sino pinapakilala talaga tagapagligtas? Si Jesus. Therefore, si Jesus, hindi tao lang. Amen. Sa pantalata, tingnan po natin. 49 verse 26. 49 verse 26, pakibasa ng mga married na lalaki. Okay? Sige. Sige. Sasabay sana ako eh. Sige, kayo na lang. Para mga langunga kayo. Para mga langunga kayo. Panginoon ay iyong tagapagligtas. Okay, kanino nakalapat yan? Ilan lang? Hindi ko mapala lahat. Sige, isa. Tingnan natin ang Luke 2:11. Luke 2:11. Lahat ng young people na babae. Sa Old Testament, ang tagapagligtas ay Diyos. Bakit si Jesus yun? Dapat ang Ama. Tama? Dapat Ama. Oh. Siya ang Kristo, ang Panginoon, tagapagligtas. Para lumino pa, last na lang, napapatulan kong talata. Titus chapter 1 verse 4. And then chapter 2 verse 13. 1:4 muna tayo. Basa na lahat. Kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Then, chapter 2, verse 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kung siya'y tao lamang, pakipawi na yan. Amen? Lumubag na nga ang loob. Naibsa na ako. Kailangan yung Jesus, hindi natin hinahayaan na hinahamak. At ating ibino-voice out, yung tama. Naniniwala naman tayong si Jesus ay tao. Walang problema doon. Kaya nga nagkatawang tao. Maliwanag ba? At tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat.